Siya po ay mahilig mag-travel at syempre, ito po ang importante. Siya po ay katulong at ang advokasya po niya ay sa mga solo parent. Siya po ay isang solo parent. Proud! Ayun. Okay mga kaibigan, gusto ko may ipakilala sa inyo ang ating pong guest speaker para po sa umagang ito. Palakpakan po natin, Miss Mary Grace Pino Carino. And let's give a round of applause to our guest speaker, Madam Mary Grace P. Carino. Okay, pwede na po tayong umupo. Good morning, thank you very much, Sir Jimmy. Siya po ay aking isang kabayan. She's from Barangay Santo, Calaba. So, I was frightened. Bigla na kinabahan eh. Actually, marami na pong naano. Pero iba mo ang one or one. Way back 27 years ago. Ayan, Sir GB, sinabi ko na, 27 years ago, I was in, hindi pa ako graduate, pero hindi ako graduate ng one or one. Pero ang one or one mo ay isang tinitingalakang eskwela. During our time, napakahirap pumasok sa one or one. Pili mo ang nakakapasok dyan. At naniniwala ako ng bawat graduate ng one or one ay talaga namang naging potensyal na kaakibat ng isang komunidad. Pero bago po muna yan, pabatiin ko muna si Sir Christopher Hapante na katabi ko kanina, and Sir Nino, Dr. Nino, please to meet you po. And lahat po ng mga group head ng mga magre-recognition ngayong umaga. Kinakabahan na po, bakit? Lagi po sa akin nandun si Ma'am Melby, si Sir Jimmy, si Sir Kian, and please to meet you po kay Dr. Lisa. I really like your speech. And so with Ma'am Annie. Alam niyo po, pwede niyo po bang, sa mga lahat ng magre-recognition ngayon, pwede niyo po bang tingnan ang inyong magulang na nasa tabi niyo? Pwede ba, please? Please lang, kasi yan yung meron tayong gabi. Pwede niyo po bang tingnan at sabihin, maraming salamat sa lahat ng baon, sa lahat ng sermon, at sa lahat ng mga encourage nyo. Makuha ko lang ang karangalang ito. Please, please, please. Ayaw na nahihiya. Huwag kayong mahihiya kasi ito yung time na pwede natin silang pasalamatan. Natatawa yung mga students. Please, kasi alam ko hindi niyo yan ginagawa. Please, o tingin na kayo, please. Sabihin nyo, maraming salamat. Ano tayo rin at tumingin? Let's appreciate our parents. Let's appreciate our grandma. Let's appreciate yung mga katabi natin ngayon. Dahil hindi lahat ay may kakayahan na magpaaral. Hindi lahat, katulad nyo ngayon na nandito, na nagsiselebrate, sabi nga ni Sir, naalala mo yung, sabi nga ni Sir, ni Dr. Gersam, ito na ang harvest time. Napakahirap po ng senior, ng grade 11. Nakita ko po yan. Kasi during our time, ang grade 11 college student na po yan. Pero this time with the K-12 curriculum, kayo po ay ini-equip para ihanda sa gusto nyong puro. Nandito po. Taas nga po kamay ng mga ABM. Asan yung mga ABM? Okay? Maraming ABM. Gusto maraming maging accountant. No. How about the TVL? Madami rin ang TVL. How about yung arts and design? Ay, konti lang. O bang artistic? But technically, ito po ay preparasyon ng inyong puso na nilulook forward pagdating ng kolehiyo. Tama ba? Sinong gusto maging doktor? Taas nga po ang kamay. Ha? Sino? Ba't naman yan? Sinong gusto maging accountant? Sinong gusto maging police? Sinong gusto maging dentista? Sinong gusto maging engineer? Sinong gusto maging veterinarian? So po, ito po ay huling ng student na gusto na marating ang kanilang mga pangarap. Sa mga magulang po, ako po ay isang, sabi ko nga kay Sir Jimmy, ako po ay nagsusulong na advocacy para sa mga solo parent. Why? Hindi mo madali magpaaral. Tama po?
Kaya po, mga dear students natin ngayong umaga, let's value every penny na binibigay ng ating mga magulang. Let's appreciate them by saying thank you sa pag-aaral na mabuti, lalong-lalo na po ngayon na mag-harvest na po kayo. It's more than the award. It's more than the medal. Pero pagdating niyo po ng inyong senior high school, nandiyan na po ang totoong challenge. Marami po kaming tinatanggap sa aming tanggapan ng mga nag-immersion. Sabi ko nga kay Ma'am Nelly, ang immersion last year is only 80 hours. But this time, si Sir Dian, unahan naman ang listahan yan. This time po, so makikita ko po kayo, baka merong mapupunta sa aming tanggapan for the senior high school, 360 hours work immersion na gagawin niyo po sa isang tanggapan na inyong mapipili. Ito po ay preparasyon na kung saan ang gusto nyong karera. So, ako po ay malugod na wini-welcome kayo kung sino man po ang makakarating. Ako po ay ngayon nagtatrabaho sa Municipality of San Isidro. But more than that, I think, ngayong araw, it's a 9th year of recognition ng 1R Liwag High School, Senior High School. Kayo po ay aking binabati. Na congratulations. Hindi po biro. Palakpakan nga po natin ang bawat isa. Lalo-lalo na ang mga magulang na nakasuporta para merong pambili ng bawat requirements na kailangan. Maraming nagsasurvey. Ang dami ko natanggap na mga survey sa mga TBL, sa mga ADM, as well with arts and design. So, ngayon, magkakaroon kayo ng award. ano ba ang manifestation nyo 3 years or 4 years after you graduate college. Sana after 27 years, kayo naman po ang tatayo dito. Tatayo kung paano inuwag ng 1R Liwag kasama ang buong teaching course ng 1R Liwag ang inyong pagkatao. Tama po, Sir Watson. It's more than the knowledge, but the character. Hindi po mas mahalaga po ang character. Ang work ethics ay, let me also acknowledge, nandito po si Ma'am Noemi. Welcome po, ma'am. Alam ko po, galing po kayo sa baccalaureate mass. So sabi ko nga po, yung work ethics at saka yung character nyo, napakahalaga. Saan man kayong kumpanya mapunta, yun ang laging titingnan. Ang knowledge, to follow lang yan. Pwedeng matalino ka, pero kinaayawan ka ng lahat ng empleyado mo. Pero mas pinagigiliwan ka kung magiging humble ka o ano ang iyong posisyon. Lagi niyong tatandaan ang attitude niyo. Paglabas at pagpasok ng inyong bahay, ay yun ang iyong tinuro ng iyong mga magulang. Lagi niyong tatandaan yan. Kasi it reflects kung ano ang meron kayo sa bahay niyo, na ni-nurture naman lahat ng bawat eskwelahan na papasukan niyo. Sinong gusto mag-aral sa Maynila? Taas nga ang kamay. Konti lang. Yan. Maging ready tayo kasi ang Maynila ay isang napakalaking jungle. Survival of the fittest pagdating dyan. Kung tayo dito sa Nueva Ecija, 5 minutes na lang, tsaka pa tayo aalis ng bahay, late pa tayo, sa Maynila hindi pwede yung gano'n. So kailangan lagi kang alisto. May presence ka. Hindi pwedeng nagsisiselfone ka sa harap ng jeep. Kaya po, lahat ng mga sinasabi ko po sa inyo, lahat po na nangangarap na mag-aral sa Maynila, kailangan natin maging ready physically, emotionally, at syempre, spiritually. Kasi mahirap malayo sa mga magulang. Pero kung yun naman ang magiging gabay para matupad ang pangarap ng bawat isa sa atin, go tayo dyan. Huwag kayong matakot na maging fail. Dahil sa pag-fail yun ay kayo'y tatayo. Sa pagtayo nyo, ready na uli kayong kumamon sa bawat hamon ng buhay. Hindi nakukuha ang sarap pag isang journey lang. Pero kapag patuloy tayong nagiging resilient sa bawat pagsubok na ating makakamtan,
Basic na yan. At sweet victory kapag nakuha nyo ang bawat pangarap ng bawat isa. Sa ating komunidad, lagi kong sinasabi, ang pamantayan ng isang mayabong na komunidad ay ang matatag na pundasyon ng edukasyon. Kasi po, kapag ang isang komunidad ay mayroong matatag na pundasyon ng edukasyon, yan ang magpapatunay na ang bawat isa ay mayroong halaga. Ang bawat isa ay mayroong parte sa pagbuo ng bagong Pilipinas. Lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon. Sino ba ang mga Gen Z? Kayo pala yung mga Gen Z. So, sinong walang Facebook? Taas ka ang kamay. Sinong may Facebook? Sinong may Instagram? Sinong may Tinder? What I'm saying, kayo mga kabataan ngayon ay kayo yung mga game changer na kailangan ng ating community para mabago, para magkaroon ng mas magunlad sa ating komunidad. Magkaroon kayo ng bawat boses. Huwag kayong matakot. Sabi nga, may nagsabi kanina dito na okay lang maniwala basta kahit mag-isa ka lang basta alam mong tama, panindigan mo. Ganon din po ang hamon ng ating buhay. So, in behalf po ng One Early One, ako po ay nagpapasalamat na i-impart sa inyo kung ano man yung mga pinagdaanan ko all throughout. Ang masasabi ko lang, go out! Don't be afraid to fail. Because the failure will teach you how to reach in your goal. Lagi niyong tatandaan, sa bawat failure, nandyan ang ating mga magulang na kaagapay para suportahan kayong tumayo sa inyong mga paa. So muli, ako'y bumabati sa inyo na yung more than the award, yung award nyo makikita, pwede nyo pang isabit sa mga magulang nyo mamaya. At sa mga magulang, be proud. Sabi ko sa inyo po, ang One Early One, hindi biro makakuha ng award dyan. Lahat po yan, compute from the academic, from extracurricular, kailangan balancing. So, congratulations po. I think meron nakakita ko dito have a highest award. Natutulog pa ba to? Yeah, because the highest award is, I think, 95. 98. Natutulog ka pa, babe. Teka nga, hanapin ko kung sino yun. Kasi hindi mo biro yun. Ako na mo nagsasabi. Natutulog ka ba mamaya? Gusto ko siyang tanungin kung natutulog. Kung anong kanyang lifestyle. Bigyan mo na regalo. Teka. Tinignan ko. Kailan yun? Teka, with the TVL? The TVL pala yun. With highest honor. So, ito yung 98. Tama? Natutulog pa ba ito? Sa ABM. Sige, later, meron silang pangkape. So, ako po ay hanga sa inyo. Kasi po, dati po kasi ang grades, ang taas ng ranking ngayon. Walang ceiling eh. So, yung mga nakakakuha nito, balansin niyo yung buhay niyo. Ang high school life, yan ang pinakamasarap. Tama? Tama ba ako? Parang hindi sila si tatay nag-agree. Di ba? High school life ang pinakamasaya. Kasi pagdating po ng college, put-putan na po yan. Wala na pong time para maggala. Kasi you all focus for the goal that you want to graduate to the course that you choose. Pero ang high school life, nandyan ang first heartbreak. Nandyan ang first love. Maraming umiitim. Hindi ko marami ng enjoy dito. But seriously, let's enjoy it. Let's put an inspiration at lagi tayong magdadasal sa ating Panginoon for the guidance. At tayong mga magulang, I think, yung mga magulang dito na medyo mahigpit, let's balance din. Kasi the more na magigpit, the more na mag-lose. So, ako po yan ang struggle ko ngayon kasi solo parent po ako. I have one daughter, medyo mahigpit si ma'am. So, yan po yung ini-impart ko sa inyo. Congratulations po sa lahat. Yung mga highest award, highest honor, lumapit sa akin mamaya. At bibigyan ko kayo ng pangkape. So, in behalf po ng
Doc Nino, Sir Christopher, and sa lahat ng proud parents ko na nandito ngayon. Maraming salamat at congratulations po. Go out kayo. Then pagdating nyo ng senior high school, magkita-kita tayo sa aming tanggapan kung sino ang mapupunta as a work immersion. Kasi 360 hours na. Ayun, kumakay siya doon. Nagakay siya sa taga. So muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat at thank you.